my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Thought I did what's right. I thought I had the answer. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. And just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know, it's part of getting through. I try to do what's best, and fate has made it easy to see the best thing I can do is put my faith in you. For you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I. I saw one cloud and thought it was the sky. I saw a bird and thought that I could follow. But it was you who thought that bird to fly. If you let them reach me, will you teach me? For you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. I'll take what answers you supply. You know better than I. You know better than I. Amen. God first po rin po sa lahat. You know better than I. Alam ng Panginoon, mas alam niya kaya sa atin, ano? Kaya dapat na siya sundan natin. At siya yung ating pakinggan. Sa kanyang mga plano tayo ay mapapabuti.
Happy Sabat po sa lahat ngayon. Ngayon ay araw ng Sabat at tayo patuloy na pinagpala ng Panginoon mga kapatid po. At tayo patuloy na makakapakinig ng magagandang lesson, pampagising sa mga ating mga nakatutulog na diwa. At tayo ay mariremind sa ating pagiging makakalimutin. Ayan po, connect lang tayo doon sa reflection. At tayo ay matuto pang muli. Ano po? Ano nangyari? Ayun. And God first morning po, Sister Joy Valencia. At Sister Belinda, Sister Teresita, Ate Lorna, Ate Revi. God first morning po sa ating lahat. Sister Cecilia Mariscal, kay Sister Mitch Ondog, kay Brother Carl Estrada. Ayan po yung mga bumati ng God First Morning and Happy Sabbath po sa inyo pong lahat. At ngayon po ay mag-aaral tayo muli ng ating salita ng ating Panginoong Diyos. At sa panguna po ni Pastor Nelson Antonio kahapon ay ating pinag-aralan ang unequal contest. So tayo po ay magkakaroon ng reflection ngayon pong umaga na ito. Sa mga gustong mag-reflect ay inyo pong open ang inyo pong mga camera at ang inyo pong mic. Pero bago po yun ay tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Kahanghangang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba at lumalapit sa inyo ngayong araw ng Sabat na ito. Aming pong dalangin, Panginoon, ang aming pong pag-reflect ng inyong pong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na aming pong mapagmuni-munihan ang banal na salita na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-remind sa amin na kami po ay makasalanan at kayo po ang tangi namin kailangan at tangi namin kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa kasiguraduhan ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. May nag-comment din po sa ating sa Zoom, ang sabi po, God First Morning and Happy Sabbath po sa ating lahat. Yan. Patuloy nating isama sa ating panalangin ang gawain sa Kawag Subig. Salamat kay Sister Jinky Miranda. Ayan. So binabati rin natin God First Morning sa mga kapatid din po natin. May mga pahabol po dito. Sabi rito ni Brother Melvin Vilasano, God First Morning. At ngayon din po kay Sister Joy Noliva, kay Sister Belinda Salvania. Ayan, good morning po sa inyo. Happy Sabbath. Kay Sister Teresita Dairit Reyes, kay Sister Revelyn Padilla, Happy Sabbath and God First Morning po sa inyo pong lahat. So kahapon po ay ating pong napag-aralan an unequal contest. Yan, isa sa mga line na aking pong tumatak sa aking isipan doon ay yung pong sinabi dito sa Review and Herald na sabi din po ni Pastor Nelson doon. Sabi po dito na if we are controlled by impulse or mere human sympathy, then a few instances where our efforts for others are repaid with ingratitude, or where our gifts are abused or squandered, will be sufficient to freeze up the springs of beneficence. So dito po mga kapatid ko, yung pong feeling or impulse na sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos mga kapatid, mahalagang gamitin ang ating pong pag-iisip at pananampalataya sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit po? Dahil kung ang desisyon natin ay nakabatay lamang po sa nararamdaman o pansamantalang emosyon, ang damdamin po kasi mga kapatid ay pabago-bago at maaaring magdala ng maling direksyon. Ngunit ang pagsunod sa prinsipyo po at gabay ng banal na espiritu ay maghahatid po sa atin ng tamang daan. Kaya po mahalaga na sa layunin ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, hindi po tayo ruled ng ating emosyon, ng ating pong damdamin. Ayan. Dahil yung pong nais ng ating Panginoong Diyos, yung desisyon natin sa paglilingkod ay hindi po pabugso-bugso. Maaring
bigla na lang tayong magsabi na, Panginoon, ito ang gagawin ko. Pero minsan, nangihinayang naman tayo sa naibigay natin, no? Naibalik natin sa Panginoon, di ba? So kinakailangan na pag-isipan natin at meron tayong pananampalataya. Yan. So yun po yung isa sa mga linya na akin pong natandaan o tumatak sa aking isipan doon po sa ating napag-aralan kahapon. So meron po kayong karagdagan mga kapatid na reflection doon po sa ating pag-aaral kahapon. Yan. Hindi lamang pong buksan ang inyong mic. Ayan sino to? Si Sister Net. Ayan, nagbukas po kayo ng mic. Good morning po, happy Sabat. Sabat po, Pastor. Yan. Yes po. Na ano po dito yung unang-unang binanggit sa atin sa unequal contest. Yung sobrang, ano ba dito, yung selfishness is the strongest and most general of human impulses. Yung struggle natin sa pagkamadamo, ito daw yung pinaka-malakas na humahatak sa atin upang magkaroon tayo ng struggle sa ating mga sarili upang magawa natin itong unequal contest na to. Itong pagiging maramot. Ito yung nagdadala sa atin na tayo maging maramot sa maraming bahagdan. Sabi sa pag-ibig, sa passion and benevolence, ito yung minsan ay tayo ay nanghihina, di po ba? Hindi natin na ibibigay ng buong buo. Tapos sabi pa dito, it is unsafe to be controlled by the feeling or impulses. Mahirap na ito daw ay isang unsafe o hindi, tawag dito sa Tagalog, may kahirapan tayo na i-control yung ating mga emosyon. Kapag ka-emosyon ang pinairal natin, Pastor, nakita natin dito kapag kinontrol tayo ng ating emosyon, babagsak lahat ng ating mga, yun sa ating kabuuan, babagsak talaga tayo kapag ka-emosyon ng ating pinairal. Dapat ang ipairalin natin dito ay ang pag-ibig lang ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi kung pairalin natin ang ating emosyon, babagsak po tayo lahat at hindi magtatagumpay ang lahat po ng ating gagawin. Yun lang po, Pastor. Amen. Salamat po sa Sister. So, ang likas po ng tao talaga, sabi diyan sa ating pong pag-aaral, yung madaling mahulog po sa pag-iimbot at pansariling interes kaysa po sa pag-ibig sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya sa ating pag-aaral nun, ang antidote pala nun ay yung pong palakasin natin yung kabutihan sa ating buhay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Kasi po kung hindi po natin mapapalakas yung kabutihan sa buhay natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon, talagang ang kasamaan ang magtatagumpay sa ating pong buhay. Pero kung talagang sa natural, sa tendency, talagang mas malakas po talaga, unequal po talaga yung pagiging makasarili. Kaya po, ang pinakamaganda na ipinapaalala sa atin ay magtanim tayo ng pagmamahal at kabutihan sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos para yung pong bertud ng pagiging makasarili maalis at maging mabigat na sa ating buhay yung pong pagbibigay, pagmamahal sa ating pong kapwa. So salamat po at please pray the evangelistic meeting here in Maria Aurora led by SSD family. Meron pong mahigit sa 15 na ang nagdesisyon na magpasya, na magpabautismo at maging kaanib ng iglesia. Praise the Lord mga kapatid. 50 na individual ang magpapabautismo dyan sa Maria Aurora. So isama natin sa panalangin. Ayan. So nandun po ang ating mahal na presidente. So meron pa po kayo mga kapatid na reflection yan sa ating pong pag-aaral kahapon. Pwede niyo pong buksan ng inyong pong mga microphone. Pastor, ihabol ko lang po pala yung sinabi ni yung sinabi ni Pastor Estadillo, yung para mapaglabanan natin ang lahat na to, kailangan talaga natin yung pagtanggi sa ating sarili. Self-denial and self-sacrifice. Ito po talaga yung pinaka mabisa
na maging example natin ang ating Panginoon na siya ang example ng self-denial and self-sacrifice. Okay, thank you Thank you po. po. Si Brother Robert, Pastor. Si Brother Robert. Si Brother Reber. Sige po, Brother Reber. Happy God first morning po. Naalala ko lang si Pastor Dasoy. Ang ganda ng kanyang reflection kahapon sa mga nakapakinig. Hindi ko na uulitin pero gusto ko lang i-appreciate yung kanyang pagpapaliwanag kahapon ni Pastor Dasoy. Yun lang po. Okay po. Ibig sabihin yung sa sample ni Pastor Dasoy kahapon ay talagang wala exempted sa pagiging makasarili. Lahat tayo ay mayroong ganung karamdaman. Sige po. Meron pa po ba, mga kapatid? Pastor. Sige po, Pastor Jerry. Yeah. Ay, si Brother Melvin muna. Brother Melvin. Si Brother Melvin. Bilisan. Sige po, Brother Melvin. Ayan. God first morning po sa lahat. Ano po? Tututunay na maganda yung lesson kahapon. Ano po? Pero yan, tumatak sa akin dito yung gaano na ba natin, gaano na tayong katagal na Kristiyano. Ilang taon na tayong Adventist, mga kapatid. Yan ang tumatak sa akin. Totoo nga, no? Gaano katagal na tayong Adventist, pero bakit parang hindi pa natin lubos na kilala ang Panginoon? Bakit makasarili pa rin tayo hanggang ngayon? So, bakit meron pa rin tayong mga pagdududa? Halimbawa, meron tayong hindi tayo nakakagawa ng tama kasi nga nagdududa tayo sa Panginoon. Baka magutom kami o baka wala nang matira sa amin. So ganyan, dapat pala talaga natin kilalanan muna ang Panginoon sa makatuwid. Kung tayo kilala natin ang Panginoon bilang tagapagbigay sa atin ng ating mga bilang nagbibigay sa atin kung anong mayroon tayo, dapat hindi na tayo makasarili, mga kapatid. Ano? Pero ngunit hindi pa huli ang lahat. Habang tayo bumulat pa sa umaga, may pagkakataon pa para mas lalo natin siyang kilalanin, mga kapatid. Maalis yung ating pagiging makasarili. 99.9% ng tao sa buong mundo ay makasarili. Sigurado ako dyan. Ano? So, kahit ako, puti na lang, nagising na ako. No? Nagising na ako. Ayoko na maging makasarili. Dahil yan ay lamat sa ating puso. Ano po? God first morning po sa ating lahat. Okay, maraming salamat po. Pastor Jerry, kayo po. Kayo naman po. Yeah. Pasensya na po at naapektuhan po yung dahil mahina po dito ang data. Di po ako magbubukas muna ng video at magpapakita. Pero magpakita muna ako saglit. Ayan. Yan po ang po. Akin muli papatayin para yung sasabihin di mapuputol. Yan. Ito mga kapatid, medyo mabagal lang po ang aking pagsasalita para makuha ko po yung Pastor Melvin. Opo. Pwede bang pakibasa mo yung nandyan sa screen? Ayan. Sabi po dito sa The Review and Herald, December 7, 1886, Christians should act from fixed principle, following the Savior's example of self-denial and self-sacrifice. Amen. Yan po mga kapatid ay dito ay kasi nga po may dalawang puwersang naglalaban. Yung isa ho ay parehas po yan na nasa loob natin mga kapatid. Yung emosyon natin ay ginagamit ng kaaway, impulse, para tayo po ay linlangin na yung ating pong gagawin ay maganda. Okay? So pagka napaglaruan ng kaaway yung ating emosyon, yung ating pong impulse, ay medyo delikado po talaga, no? Yan po pa rin yan pa rin po na pwedeng pumasok yung sinasabi po nating spirit of Satan, yung tinatawag po natin Luciferic syndrome, yung selfishness. Hindi niyo ba napapansin mga kapatid na kapag ka tayo ay nagdidesisyon base sa ating nararamdaman o impulse, ay may mga bagay na hindi nagiging regular na ating ginagawa. Halimbawa, ito pong ating ginagawa dito ngayon na ating ina-advocate, no? Yung ating pong sinisigaw dito na COP for Christ.
10% or more o 10% and more. Yan po ay pinaliliwanag po natin ng mabuti na ang dahilan ng atin pong pagtugon sa bagay na ito ng ating desisyon ay hindi dahil sa atin lang itong naramdaman, kundi ito'y nakabase sa biblical principle. Anong prinsipyo mga kapatid? Ang prinsipyo na fixed principle is yung pong ginawa ni Kristo sa atin. Okay? Yung ugali ni Christ na fixed. Bakit? Ang fixed po niya ay totoong iniwan po ni Jesus ang lahat para sa atin. Ibinigay po niya sa atin ang pinaka-the best. Ha? Binigay niya sa atin yung pinaka-the best. Iniwan niya ang lahat sa kanya. Dininay niya ang sarili niya para tayo ay magkaroon. Yun ho ay hindi emosyon. Pagmamahal po ang nagtulak doon. Tunay na pagmamahal. So dito po sa atin, ang ating pong tugon sa pagmamahal na yun, simpleng ano man po yung nakikita nating importante sa buhay natin na hindi natin maisuko-suko, ay simulan na po nating isuko. Yan po yung sinasabing fixed principle. Gumanda ang sermon o pumangit ang sermon, ibibigay po natin yung regular. Kaya po yung sinasabi nating promise offering, yung combined offering plan, ito po mga kapatid ay emotion ang basis o impulse. Ito po ay regular and systematic. Dinesisyonan po natin ayon sa fixed principle. Kasi ang pag-ibig natin dapat ay consistent din mga kapatid. Hindi lang kung maganda ang samahan sa simbahan, doon tayo magbibigay. Kung mayroong project, doon tayo magbibigay. Pero kapag wala na, pangit na ang samahan, hindi na maganda, hindi na kinikibukan ng kapatid, o anuman mga kapatid. Kung malungkot na yung sitwasyon, i-withhold na natin yung ating ibibigay, yung pagiging benevolent. Hindi ho siya fix mga kapatid kasi ang ating pong desisyon ay nakabase sa sitwasyon, nakabase sa emosyon, nakabase sa impulse. So hindi po mga kapatid, ang giving, ang pagiging tapat ay hindi nakabase sa ating nararamdaman. Yun po ay maaaring plus lang. Mas maganda kung maramdaman mo pero hindi po dapat doon nakabase. Dapat ay sa fixed principle. Ako po mga kapatid ay nais na mag-share sa inyo ng isang karanasan. Mayroon po akong gustong-gusto ko pong mabili. Alam nyo, kaming mga ministro ay hindi naman po malaki ang income, no? We just live within our means. Alam niyo po ay meron akong gustong-gusto na bilhin at ako po ay tagapagturo ng stewardship, ay gusto ko pong pagsabayin. Bibiling ko yon at ako po ay at the same time ay mag-i-enjoy pa sa kasalukuyang kong ginagawa. So eventually, natuklasan ko yung nabili ko naman siya, kaya lang nagkautang-utang po ako mga kapatid. Nag-advance doon. So ako po ay, sa madaling sabi mga kapatid, sa experience ko po ay meron po akong selfishness. Dahil sa selfishness ko na ito mga kapatid, ako po ay nagkalubog-lubog sa mga advance ng self-sacrifice and self-denial. Habang aking gustong makuha na isang bagay, mayroon dapat ako dong ipapalit. Hindi ba pwedeng enjoy lahat? So yun po, halimbawa po, dito po sa ating advocacy, meron tayong gustong ginagawa na matulungan ang ating local church sa pondo, at the same time makatulong tayo sa buong mundong gawain sa pagbibigay ng ating mga offerings. Habang tayo ay nagkukubigay ng masagana, mga kapatid,
meron talaga tayong isasakripisyo na isang bagay para magawa po natin yung bagay na yon. Kasi kinakailangan po nating maranasan Jesus, meron siyang isinakripisyo sa kanyang sarili. Ganon din po sa atin. So, kapag gusto po nating tumulong sa gawain ng Panginoon, kinakailangan po nating ng malalim na espiritualidad sa ating buhay, tumatag ang ating buhay espiritual. Halimbawa po, itong ating God First. Pagka hindi naman tayo gumising ng maaga, gigising tayo ng tanghali, nagmamadali naman tayo sa devotional natin. Napansin niyo ba, kapatid? Gigising ka ng alas 7, kumpleto nga yung kumpleto yung relasyon mo sa Panginoon. Bakit, mga kapatid? Nagmamadali. Basta lang bumasa ng salita ng Diyos na hindi nag-reflect. Wala nang usap-usap, wala nang mga tungkol sa mga bagay na naririnig. Mga kapatid, itong ating ginagawa ng paggising ng umaga, kasama po ito sa ating tinatawag na pagbubuo ng ating sariling relasyon sa Panginoon at ang ating spiritualidad. Magsasakripisyo lang tayo ng konting tulog lang. Pero yung konting tulog na yon, magiging lakas na po natin sa buong maghapon na harapin ang mga pagsubok sa ating buhay. Magiging lakas na po natin para sa mga susunod na mga panahon na makabuo yung mga prinsipyong natututunan natin sa ating pong God First Morning and Missional Evening. Mga kapatid, palaging mayroong kapalit. Hindi pwedeng ma-enjoy mong lahat sa lupang ito. Palagi kang may ipapalit para makuha mo yung higit na mas magandang bagay sa buhay natin. So ito po, mga kapatid, ay fixed principle. Okay? Fixed principle. In replace of the other things that you want, you have to sacrifice something for a better improvement of our life. God bless you po. God First Morning. Maraming salamat po, Pastor Jerry. Sabi po ni Sister Marilyn Dasoy, ang mapagbigay para sa akin ay talento galing sa Panginoon. Ayon sa Santiago 2:22. At ang makasarili at talento galing kay Satanas. Yung talento na magiging makasarili. Yan, galing kay Satanas. At sabi pa dito kay Sister De La Peñates, ang madamot at kuripot hindi makaabot sa pamantayan ng Diyos. Langit na bayan, hindi nila maaabot. Ayan. So, salamat po sa inyong pong comment. Oras po natin ay alas 5 ng umaga, mga kapatid. So, ngayon po ay tayo po ay magpapasimula na sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Salamat po sa inyong pong mga reflection, mga kapatid. Ang ating pong pag-aaralan ngayon sa pangunguna po ng ating pong Sabbath School Director, Pastor Ernie Marin, ay the keynote of Christ teaching. Yan po yung ating pong pag-aaral. At ang ating pong opening prayer ngayon pong umaga po na ito ay si Brother Frederick Gregorio. Pagkatapos po ng ating pong COP video, testimonies intro video. Alam po ang ating pong God First Morning. So muli po, happy Sabbath po sa inyo pong lahat at patuloy nating ihanda ang ating pong mga sarili sa pagtanggap ng salita ng ating Panginoong Diyos ngayon pong umaga na ito. God First Morning po sa inyo pong lahat at panoorin po natin ito, mga kapatid. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then-known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome
and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier followed. There arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon. United States, the Baptist of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. Further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside. And that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 100 years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. So more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
Fred, nandiyan po ba kayo? Mukhang wala. Hilingan natin si Brother Melvin Villasano. May Melvs? Okay po. Tayo ay manalangin mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito muli aming ibinababa ang aming sarili at ikaw po ang aming itinataas. Nawa sa aming matututunan ngayon ay mas patuloy ka naming makilala ng lubusan upang sa ganon aming makita rin ang aming sarili kung anong aming sitwasyon. At nawa sa aming pagkatuto, kami ito ay aming maisabuhay at maisabahagi din naman sa iba. Bigyan niyo po ng karunungan ng aming tagapagsalita. Yung umaga nito, na ang kanyang mga sasabihin ay tumatak sa aming isipan, maging kapulutan ng aral at maibahagi namin sa iba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. 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 Alan was highly successful in his business. Gratefully recognizing God's actions on his behalf, he decided to call a lawyer and an accountant and ask them to add God as a partner in the company's documents. While trying to fulfill the request, the lawyer and the accountant soon realized how difficult it was. According to the laws of the land, a business partner must provide an ID number and an address in the country. How could they find God's ID and address? One day, after returning home frustrated by the legal complications, Alan found Psalm 50:12, which reads, "If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all its fullness." Immediately, everything became clear to him. The words, "The world is mine and all its fullness," hit him as never before. Suddenly, he realized that in his distorted notion of ownership, he was still willing to be in charge, to be the owner. However, more than that, he was attempting to downgrade the actual owner to the position of a mere partner. As Alan came to his knees, he felt a deep peace. He understood that instead of being the owner, he had been given the temporary privilege to have his name on the documents of God's company. Moreover, God was simply asking Alan to manage that company on his behalf, to fulfill God's holy purposes on earth, to reach others for eternal life. If he would humble himself and connect with the owner through prayer and studying his word, Alan understood that he should never worry about that company's problems anymore. God, the true owner, would take care of every detail, not only of that company but of his life. Some Christians may still believe that they can, but while we are still alive, God is helping each of us, constantly imparting to us possessions he has in store. He places. We may not always acknowledge God's ownership, but that doesn't change the truth about what he is. But if we forget that he is the owner of all things, we will develop an arrogant heart and haughty looks, which will lead to a fatal separation from God. Therefore, as a merciful asks us to regularly return to him tithes and offerings from all that belongs to him and that he has lent us. And we say to return instead of to give, because the Bible indicates that when storehouse, we are actually giving them back to him, who is the owner of all things. As we faithfully return tithes and promise, which is our regular and systematic offering, may we put our desires last.
maging palasyo man ang iyong tahanan, makamit mo ng bagay sa sanlibutan, buong buhay mo ay walang kabuluhan. Ang darama, ang tawag ng Diyos Ama ay di mo makakamtan ng walang hanggang pag-ibig niya, hanggang di mo nababatid ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ang kaniyang pag-ibig. Kung nasa'yo man ang ganda at talino, humanga man sa iyo ang buong mundo, ngunit kulang sa pagbasa ng banal na kasulatan, lahat ng iya'y pawang walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang tawag ng Diyos Ama ay di mo makakamtan ng walang hanggang pag-ibig niya, hanggang di mo nababatid ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ng kaniyang pag-ibig. Kung sa lupang ito ay tanyag ka, maging bata at matanda'y kilala ka, ngunit di mo namamasdan si Jesus na ng mukhaan, lahat ng iya'y pawang walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang tawag ng Diyos Ama ay di mo makakamtan ng walang hanggang pag-ibig niya, hanggang di mo nababatid ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ng kaniyang pag-ibig. Hanggang di mo nadarama ang tawag ng Diyos ay di mo makakamtan ng walang hanggang pag-ibig niya, hanggang di mo nababatid ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ng kaniyang pag-ibig, di mo makakamtan ng kaniyang pag-ibig. Atin na pong pakinggan si Pastor Ernie Marin. Happy Sabbath, Pastor. Good Happy God Sabbath bless po, Pastor Melvin, at sa lahat po ng ating mga kasubaybay sa ating Facebook page, at sa lahat po ng nasa Zoom na ating kasama sa umagang ito. Happy God First Morning po sa ating lahat. Salamat po sa magandang awit na ating napakinggan. Ito po magbibigay ng lakas at ang tibay ng ating pananampalataya, nagpapaalala sa atin na tayo ay mahal ng ating Panginoon. Ang paksa po nating tatalakayin sa oras na ito ay may kinalaman sa the keynotes of Christ's teachings.
Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat na po ako ay naging pastor po sa Malolos. Ay amin pong binabasa ang Council on Stewardship every Friday. At ito po ay nakatulong sa mga, personally po, nakatulong po sa akin at sa mga kapatid upang patuloy na maalala na tayo ay mga katiwala ng ating Panginoon. The keynote of Christ's teaching. Ang sabi po sa aklat ng Mateo Kapitulo 5, talatang 1 at 2. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang magturo sa kanila. Dito po mga minamahal ko mga kapatid, ito ang tinatawag na the Sermon on the Mount. Ang ating Panginoong Hesus ay nasa bundok kasama ang kanyang mga alagad. At kanyang pinaupo ang napakaraming tao. At nung kanyang paupuin ang napakaraming tao kasama ang kanyang mga alagad, siya ay nagpasimulang magturo. Kung ating pong titingnan ang method ng ating Panginoon, isa po rito ang pagtuturo. Ang pagtuturo ay napakahalaga upang makintal sa isipan na ang mga bagay at mga butil ng katotohanan ay manatili sa bawat isipan ng kanyang tinuturuan. Ang sakripisyo ng sa sarili ang pangunahing tono ng mga turo ni Kristo. Mga minamahal kong mga kapatid, kaya ang ating Panginoong Hesus ay nagpasimulang magturo upang ituro sa kanila ang pagsakripisyo sa sarili. Ang Sermon of the Mount kung pong ating babasahin ay nasa aklat ng Mateo Kapitulo 5 hanggang Kapitulo 7 na ito'y nagtuturo sa lahat ng mga lingkod at disipulo ng ating Panginoon. Isa na rito ang pagsakripisyo sa sarili. Ito ang pangunahing tono ng mga turo ni Kristo. Kaya sa ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid, huwag pong sasakit ang ating mga tainga. Huwag tataas ang ating mga mata kapag muli po natin napakinggan ang salitang pagiging katiwala. Ito'y nagtuturo kung paano po tayo magkakaroon ng pagsasakripisyo sa ating sarili. Biro mo, ating po bang kaya na sa isang araw, yung pong ating ikakain ng Jollibee o McDo ay ating iipunin para pantulong sa mga mahirap, para pantulong sa mga nangangailangan, at para pantulong sa misyon ng ating Panginoon. Hindi po ako nagpo-promote na tayo po'y kumain sa Jollibee o sa McDo, sapagkat minsan ito po yung ating mga ginagawang sa araw-araw ng buhay. Sapagkat hindi po tayo makapagluto, tayo mo-order sa shops, tayo mo-order sa Panda, at tayo ay nagbibili ng mga pagkain at ito ba'y maaari po natin itong isakripisyo mga minamahal kong mga kapatid, alang-alang sa misyon at gawain ng Panginoon. Dito po sa ating pag-aaral ay tinuturo ng ating leksyon babasahin kung bakit mahalaga sa mananampalataya ang turo ni Kristo na pagsasakripisyo sa sarili. Ang punteriya ng ating pag-aaral ay yung ating puso. Ang bawat puso ng mananampalataya ang nais na baguhin ng ating Panginoong Hesus sa araw-araw nating paglilingkod sa Kanya. Bakit po ito mahalaga sa iyo at sa akin? Number 1, upang putulin ang pagkamakasarili. Kaya ito'y tinuturo ng ating Panginoon upang alisin ang pagkamakasarili sa ating buhay. Kaya muling binabagit mga kapatid yung tinatawag na Luciferic mind or Luciferic syndrome, sapagkat ito ang isang dahilan kung bakit si Lucifer ay naging Satanas. Sapagkat yung kanyang pagkamakasarili ay hindi naalis, hindi naputol. At bilang mga anak ng Panginoon, ito isang mahalagang paalala sa atin na kailangang putulin ang ating pagkamakasarili
sa tulong at paggabay ng banal na Espiritu. Madalas ganito ang pinag-uutos sa mga mananampalataya sa wikang tila may otoridad. Alam niyo po mga minamahal kong mga kapatid, sa lahat po ng mananampalataya, ito po pinag-uutos at ito ay madalas po nating naririnig ang about stewardship, ang pagbabalik ng ikapu at handog, paghahandog sa Panginoon. Ito po ay ulit-ulit po nating naririnig. Ano pong dahilan? Dahil walang ibang paraan upang iligtas ang mga tao, kundi ang putulin sila mula sa kanilang pagiging makasarili. Ito po ang paraan ng ating Panginoon upang iligtas tayo. Kaya bilang mga anak ng ating Panginoon, bilang mga kanyang katiwala, ating pong ipanalangin sa araw-araw na yung ating pagkamakasarili ay maalis, mawala sa ating buhay. Katulad po ng dalangin ni Haring David, "Create me a clean heart, O God." Mahalaga po mga minamahal ko mga kapatid, lahat na nakasubaybay sa Facebook ng Central Luzon Provinces Mission, ating pong ipanalangin sa Panginoon na alisin, iwaksi po natin ang ating pagiging makasarili. Alam po natin kapag po ang isang bata ay pinanganak, siya po ay laging nakaklose ang kamay. Ating pong tinan sa bata, kapag po siya napanganak, nakaklose ang kanyang kamay. Minsan po, ganyan po tayo mga minamahal ko mga kapatid. Yung ating kamay ay laging nakasara. Ayaw ibukas. Sapagkat nananatili pa rin sa ating buhay ang pagiging makasarili. Ngunit kapag ikaw at ako ay binago ng banal na Espiritu, yung ating saradong kamay ay magiging bukas, dalawang kamay. And we are willing to help the mission of God. Ano man ang mangyari sa atin, sapagkat tayo ay natuto na putulin, alisin ang pagiging makasarili. No selfishness. Ito ang dapat po nating gawing isipan sa ating buhay mga kapatid. No selfishness. Walang pagkamakasarili, kundi lalo tayong magiging mapagbigay, lalo tayong maging malapit kay Kristo, sapagkat nais ni Jesus na tayo ay magkaroon ng buhay na katulad niya. Number 2, pagtanggi sa sarili para sa ikabubuti ng iba. Alam niyo po mga minamahal ko mga kapatid, kapag ang isang lalaki o babae ay may asawa, dito na kikita at naranasan ang pagtanggi sa sarili para sa ikabubuti ng iyong asawa. Alam niyo po kapag po tayo may asawa, kung anong gusto ng ating asawa na kaya po nating ibigay at ating ibibigay ito. Kahit ayaw natin, kahit yung ating pride ay nawawala. Sapagkat yung pag-asawa, ito ay isang samahan ng lalaki at babae, banal na pagkasama. At kapag nangyari ang pagtanggi sa sarili, mapapabuti ang pagkasama ng mag-asawa. Sa ating buhay mga minamahal kong mga kapatid, kapag ating mahal ang ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng pagtanggi sa ating sarili upang unahin ang ikabubuti ng iba. Alam niyo po mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi sa ating, sa bawat kaluluwang gugustuhin magdusa kasama niya sa paglalaban sa kasalanan, sa pagsasagawa para sa kanyang layunin, nangako siya ng bahagi sa walang hanggang gatimpala ng mga matuwid. Ang isang magulang, kapag nakita ang kanilang mga anak at meron siyang kakaining pagkain, hindi niya muna kakainin ng kanyang pagkain, kundi ibibigay niya sa kanyang mga anak upang maalis ang gutom ng kanyang mga anak. Mga minamahal kong mga kapatid, bakit ito ginagawa ng magulang? Sapagkat nais niya na alisin ang pagkamakasarili
sa kanyang buhay. Sapagkat may pangako ang ating Panginoon upang magkaroon ng walang hanggang timpala ang lahat ng mga matuwid. Ito ang isang mahalagang gantimpala kapag ating aalisin ang pagkamakasarili sa ating buhay. Tayo ay bibigyan ng gantimpala ng ating Panginoon, gantimpala na walang hanggang buhay. Kaya sa ating buhay bilang mga katiwala ng Panginoon, ating pong patuloy na ipanalangin, ating patuloy na ikumit sa ating sarili na tayo ay patuloy na magkakaroon ng buhay na malapit sa Panginoon. Pangatlo, pagiging kabahagi ng kanyang likas. Dito po mga minamahal ko mga kapatid, ating pong naalaman ang mga likas ng ating Panginoon. Siya mapagbigay, siya ay Diyos ng pag-ibig, siya mapagpatawad, siya ay mapagpakumbaba. Nais po ng Panginoon na hindi lamang po ito natin napapakinggan, kundi mahalaga na ito ay ating ina-apply sa ating buhay bilang isang tapat na katiwala, bilang leader ng iglesia, bilang mga tinawag ng Panginoon na kanyang mga lingkod. Kapag po tayo naging kabahagi ng likas ng ating Panginoong Hesus, tayo'y magkakaroon ng isang buhay na malapit sa Kanya. Tayo ay dapat maging kabahagi ng Kanyang kalikasan. Nakikibahagi ng buhay na ito ng sakripisyo sa kapakanan ng iba. Kaya niyo po mga minamahal ko mga kapatid, nung si Jesus Christ ay pumunta dito sa lupa, siya binugbog, siya ay napako sa cross. Siya ay pinagduduraan ng maraming tao. Siya ay inalimura ng maraming tao para sa ating kapakanan, para sa ating kaligtasan. Kumusta po tayo mga minamahal kong mga kapatid? Are you willing to sacrifice for others? Ay ibabahagi natin sa Kanya sa daring na buhay ang higit na higit at walang hanggang kaluwalhatian. Kapag po natin isakripisyo ang kapakanan ng iba, dito natin makikita, dito natin mararanasan na tayo ay nagkakaroon ng transformation sa ating buhay. Kaya ang sabi sa aklat ng 2 Korinto Kapitulo 5, talatang 17, ang sabi po sa wikang Ingles, if a man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. All things are become new. Mahalaga po mga minamahal kong mga kapatid, mga katiwala ng ating Panginoon, na ating maranasan na tayo binago ng ating Panginoon. At kapag tayo binago ng ating Panginoon, we are willing to sacrifice for the sake of others. At ito ay hindi po natin kayang gawin kung sa ating sarili lamang. We need the help of the Holy Spirit. Kaya sa ating buhay, mahalaga po nating ipanalangin na tayo'y patuloy na puspusin ng banal na Espiritu upang ating maranasan, upang ating maisagawa ang pagkasakripisyo alang-alang sa ibang tao. Naalala ko po mga aming kapatid, nung kami po'y bagong lipat sa Nueva Ecija. Nung po kami bagong lipat, anong pong gabi kami ay pinagbabato ng aming mga kapitbahay. Wala naman po kaming ginagawang masama. Siguro, welcome po sa amin yon. Amin tinawag yung ating kapatid na kagawad. At siya'y pumunta. Noong siya dumating, nawala yung nambabato sa amin. Di kami natulog na. Next night po ulit, kami ay muling binato ng aming mga kapitbahay. At
Kinabukasan, mga minamahal kong mga kapatid, ang ginawa po ni Mrs., sinagluto ng masarap na sopas at aming ipinabigay doon sa aming mga kapitbahay. Kinagabihan, wala na pong namato sa amin. Kaunting sakripisyo, mga minamahal kong mga kapatid. Yung masamang ginagawa ng ating kapwa, ating suklian ng magbuting bagay. Yung masamang ginagawa ng ating kapatid, ating suklian na may pagmamahal. Yung masamang ginagawa ng ating kapitbahay, ating suklian ng may magandang ngiti at may kasamang mainit na arroz caldo. Kaunting sakripisyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa kapakanan ng iba at sa gawain ng ating Panginoon. Ito po ang nais ko pong ulitin ang ating paksa ngayong gabi, mga kapatid. 3 bagay na dapat po nating matutunan. Number 1, putulin ang pagkamakasarili. Number 2, pagtanggi sa sarili para sa ikabubuti ng iba. At pangatlo, pagiging kabahagi ng kanyang likas. Magandang umaga at tayong lahat ay sama-samang pagpalain ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Ernie Marin, sa inyo pong ibinahagi sa amin ngayong pong umaga na ito. So tayo po idadako na sa ating United Prayer. Salamat po sa pagpapadala ng inyo pong... Bigyan natin na Amen, mga kapatid. At salamat sa napakagandang 3 puntos na yan. Ano po? Nawa tayo ay na-remind sa mga puntos na yan. Meron din akong 3 puntos na nakita. Okay, para halos ganoon din naman. Wala naman pagkakaiba. No? Parehas naman ang nakuha nating puntos. Pero dito gusto ko i-share sa inyo ang 3 puntos. Yun nga, no? Yung bang pagkamakasarili. Yung ating palaging patuloy na topic, kasi talagang marami talagang din natin namamalayan na makasarili tayo, no? Hindi natin yan namamalayan. Teka, tingnan ko, bakala kong audio. Meron pala. Okay po, no? Yung number 1, yung self-sacrifice pala, yung foundation ng buhay ng ating Panginoong Hesus, ano? Self-sacrifice. At pangalawa, makita naman natin sa buhay niya, no, natin sa lupa, no? Talagang nagsakripisyo siya. Kaya yan ang kanyang foundation. Pangalawa, tinatawag niya tayo na tayo makiisa sa kanyang pagiging self-suffering and mission. Tinatawag niya tayo sa kanyang mission, ano po? Na tayo makiisa sa kanyang goal. Dapat tayo makiisa, no? Dahil tayo ay mga followers niya. Meron ba namang followers na hindi nakiisa sa leader? Dapat ganun tayo, no? At pangatlo, may eternal reward sa gumagawa ng self-sacrifice. Isusuko natin yung ating sarili at binibigyan nating pansin yung mga pangailangan ng iba. Ayan, ano? Hindi lamang yan patungkol sa sa tithes and offering. Siyempre kasama yun, ano? Pero hindi lamang yan dyan, ano? Gaya ng example ni Pastor Ernie, pinagluto niya ng lugaw yung iba, no? Maraming mga pamaraan para ating matuntunan yung pangailangan ng iba. Marami dyan. Depende na lang sa ating level ng ating pagiging self-sacrifice. Ano po? Yun ang ano ngayon self-sacrifice. Matutunan natin isuko ang ating mga sarili at bigyang halaga ang pagtulong sa kapwa. Yan, nawala natin na bless ngayong umaga na ito. At yung reward, ano po? Ang gusto ko din dito yung reward. Masarap mamuhay na matulungin sa kapwa, ano? Masarap mamuhay, masaya. Tapos meron pang eternal reward. Yun yung pinangako sa atin na buhay na walang hanggan, makakamit natin yan. No? Sabi nila, bakit daw gagawa ka pa ng mabuti? We are saved by grace naman na. Maling-mali yung ganun, ano po. So, saved by grace ka na, magagawa ka na ng masama. Siyempre hindi, ano. Para ka lang binigyan ng ticket. Bigyan ka ng ticket para makapunta sa lugar na gusto mo puntahan. Halimbawa, sa langit. May ticket ka na, si Jesus yun. So, kailangan mo pa rin sumakay sa aeroplano. Hindi ka naman bubuhatin ng Panginoon. Dadaling ka doon, ano, dahil may ticket ka. Hindi, ano. Sakay ka sa aeroplano para makapunta ka sa isang lugar.
So yun ganun po, at nawa ating matutunan sagutin niya pag may nagsabi sa atin na hindi na kailangan sundin yung kautusan. Mali kasi yun, Amen. Salamat po sa Diyos. Sabi ni Nanay Neris, nakaraos na sa operasyon ng daliri sa paa, gawa ng diabetes. Patuloy na kagalingan ay maranasan ng pag-ibig ng Diyos. Sige po. Successful operation si Brother Reynaldo Eusebio. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito, patuloy na aming pinasasalamatan ng pagkakataon na muli kayo ay aming nakasama sa pamagitan ng devotional na ito, na nakita namin inyong pagiging mapagpakumbaba at self-sacrifice. Nawa ito rin ay aming matutunan, na makita namin kayo bilang halimbawa at magawa din namin sa aming buhay. At sa gayon, kami ay makatugon sa inyong panawagan na kami makaisa sa inyong misyon dito sa lupa, kung saan kami ay matuto ring mag-self-sacrifice. Unahin namin ang pangailangan na aming kapwa, makatulong sa gawain na iglesia, ng misyon, upang sa ganun ang inyong pinangakong reward sa amin ay amin ding matanggap ang mamuhay ng masaya habang kami tumutulong sa kapwa at nag-self-sacrifice. Dinidinay ang aming sarili sapagkat ito ang inyong itinuro sa amin, at matatanggap namin ang eternal reward na inyong pinangako sa amin. O dakilang Diyos, mahirap itong gawin kung sa amin lamang sariling kakayanan. Ngunit sa tulong po ninyo, kami po ay magtatagumpay. Kami po ay magmamana ng inyong kaharian sa inyong biyaya at patnubay. O dakilang Diyos, sa umaga na ito, nais namin din isama sa panalangin ng pasasalamat ni na Brother Reynaldo Eusebio kasama ng kanyang buong pamilya sa kanyang successful operation. Patuloy na kalakasan at kagalingan ng inyong iparanas po sa kanya, at patuloy niyang makita ang inyong pong pag-ibig, nang sa gayon mamuhay rin po siya ng kasama kayo araw-araw na nagtitiwala siya sa inyo, at kasama ni Nanay Nerissa naghahanda, naghihintay sa nalapit ninyong pagdating. Dalangin din po namin ang mga prayer request ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Meron kaming kanya-kanya mga prayer request sa aming puso. Patuloy niyo po itong dinggin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. Dalangin din po namin ang bawat isa sa banal na araw ng Sabat na ito, naming maibaba ang aming mga sarili. Maitaas kayo ang papuri at pagsamba sa araw ng Sabat na ito. Kasama namin ang sambahayan ni Sister Joy Valencia, at siya ay inyong samahan sa kanyang pagtatrabaho sa malayo sa kanyang pamilya. Ingatan siya sa mga araw na kanyang paggawa malayo sa anumang kapahamakan, at kalusugan din ang kanyang aming panalangin para sa kanya. Ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, anuman po ang kanilang pinagdaraanan sa buhay, ay patuloy niya po silang samahan. Ang sambahayan ni Sister Teresita Dayer Reyes, sa kanyang patuloy na pagkakilala po sa inyo na lubusan, patuloy niyo po siyang samahan kasama ng kanyang buong pamilya, yung kanyang mga anak, mga apo, na patuloy niya makasama sa kanyang pananampalataya, pagsamba sa bawat sandali na sila ay magkakasama, sila ay magiging masaya na naghahanda sa piling po ninyo. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ate Reby, kanya kapatid na rin ang buong Salyonato Church, kaya din yung mga tumanggap sa inyo bilang personal tagapagligtas sa araw na ito ang kanilang bautismo. Selyohan niyo pong patuloy ang kanilang mga puso, na patuloy ang inyong kabutihan ang kanilang makita at hindi ang mga tukso ng kaaway. Dalangin din po namin ang sambahayan Ate Lorna, Kuya Bobby, patuloy na pag-iingat at kalakasan ang panalangin namin sa kanila, hindi lamang sa pisikal, gayon din sa espiritual na pamumuhay sa kabila ng pagsubok na dumarating sa buhay. Gayon din naman ang sambahayan ni Ate Mitch sa kanilang pamumuhay araw-araw, kayo po kanilang
makita na nagpo-provide ng lahat ng bagay at makalampas sa mga pagsubok na dumarating. Alam namin na may mga challenges sa bawat isa, ngunit ito ay kasama sa aming buhay. Kami magtatagumpay ayon sa inyong oras at plano para sa amin lahat. Gayon din naman ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez kasama na si Sister Hana, ang sambayan ni Sister Shirley Rosacinto, ang sambayan ni Nanay Fina, ang sambayan ni Sister Nimpa Rivera, ang sambayan ni Ma'am Femi, Kuya Abner Sabat, ang sambayan Sister Senaida Manarang, ang sambayan Sister Rose Chris Encarnado, ang sambayan ni Sister Evelyn Sabat kasama na yung kanyang mga invites, ang sambayan ni Kuya Melchor Canlas, ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambayan ni Nanay Nerissa kasama na yung kanyang mga kaanak sa malayo. O dakilang Diyos, alam niyo pong laman ng aming mga puso sandaling ito. Inyo pong dinggin na aming panalangin at nawa kami ay sama-samang matutunan ang inyong pagiging self-sacrifice. Makasunod kami sa inyong misyon. Tumanggap kami ng inyong reward. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Itong lahat ay aming nihiling sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid, na po, and happy Sabbath po sa lahat, and magandang umaga po sa lahat na nandyan ngayon, at God first morning. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa araw ng kapahinga na kanyang ibinigay po sa atin. Po hanggang bukas po muli mga kapatid, araw ng linggo, December 29 bukas, patuloy tayong bumalik. Ang magtiyaga hanggang sa huli ay siyang maliligtas, sabi nga sa 19 viewers ngayon, po, salamat po sa pakikinig, sa mga nag-share, salamat po sa mga natuto, ay patuloy po tayong matuto. Sigurado sana naman sa paulit-ulit na pagiging self-sacrifice sa makasarili ay ito ay ating maunawaan na makita natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, at matagal na natin siyang kilala, ngunit tayo pa rin ay makasarili. Magbago, susubukan na natin simula magbago kasama siya. Hindi natin ito magagawa mag-isa, hindi daw natin magagawa mag-isa magbago, kasama natin ang Panginoon. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.